Matandang ginang, sinabi ng nurse na kailangan daw ni Dabo ang pagsasali ng dugo. Kamusta na siya ngayon? Binigyan ni Lebe ng blood transfusion ang mga doktor at nasa ER. Dabaw, sana maging ligtas siya. Nararapat lang na maaksidente ang anak mo. Ayaw kitang makita. Ayaw mo akong makita? Kung ayaw mo makipagkita, si Dabo ay nasa emergency room. Anong ginagawa mo dito? Matandang ginang, ginagawa ko ito para sa ikakabuti mo. Talagang tuso si Sully, ginagamit ang buhay ng sarili niyang anak upang kaawaan siya. Ang aksidente ni Dabo ay di inaasahan. Kaya tumahimik ka. Hindi ko alam kung aksidente ba o yun o hindi. Sa mundo, walang matinong ina. Ang paglalaruan ng buhay ng kanyang anak. Mga taong tulad ni Sully, mayroon bang hindi kayang magawa? Ikaw lang ang nandadaya upang makaangat. Huwag ka nang magpanggap, pumasok ka sa ligog. Hindi ba't gusto mo lang kumapit na paralinta? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Tuloy niyo. Nakita niya na walang pag-asa si Sudabaw na makilala ang kanyang ama. Ninakaw yung mga designs ng kumpanya. Binenta sa katunggali ni Lee. Si Sully ay hindi ganitong klaseng tao. Hindi ka naniniwala? Suriin ito sa iyong sarili. Mr. Lee, may nangyari. Ninakaw ang mga disenyo ng kumpanya. Anong sabi mo? Isang oras ang nakalipas. Ang ating mga kakumpetensya ay naglabas ng 5 disenyo. Eksaktong kapareho sa atin. Ito pala. Mayroon din ganitong bagay. Nasabi ko na, sino nagsabing huwag kang maniwala sa akin? Naniniwala ka lang kay Sully. Abe, tingnan mo ito. Isang oras na nakalipas. Available na ang mga produkto sa buong bansa. Nag-aagawan na sila. Napakagandang benta. Kung ito ay nakalista sa list, iyon ay tiyak na magdadala ng mas malaki na kita. Ang aming kumpanya, umagal ng 1 taon upang mabuo. Nag-invest ng 20 million. Ngayon, wala na lahat. Sino itong nagnakaw ng mga blueprint? Dapat stricto imbestigahan. Nalaman mo ba kung sinong gumawa nito? Ang mga kasamahan sa Departamento ng Disenyo, ito ay nakaling sa kanila. Walang maglalabas ng sikreto. Sino pang pinaghihilaan? Ang pinto ng departamento. Walang mga pasok. Tao ay malayang makakapasok at makakalis. Kailangan mo pa bang suriin? Sigurado si Sully lang ang may gawa nito. Walang ebidensya. Huwag magsalita ng kalukuhan. Mag-isip kayo. Libre access sa kumpanya araw-araw. Bawat opisina, maliban sa pagtagapaglinis, sino pa ba? May sasabihin ka pa ba? Hindi ako interesado sa iyong mga produkto. Hindi ako nagnakaw ng mga blueprint. Ang mga salitang sinasabi mo, alin ang totoo? Sully, ako ay naniniwala sa iyo. Sabihin mo sa akin ng tapat. Ang mga bagay na ito, ginawa mo ba? Matandang ginang, hindi naman talaga ako. Mr. Lee, may natuklasan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo. Nasubaybayan ng kamera ang buong proseso ni Sully ng pagnakaw ng disenyo. Imposible. Hindi ko pa nagagawa ang ganitong bagay. Assistant Bay, dapat mong suriin ito. Huwag maling akusahan ang mabubuting tao. Matandang gina, malalaman mo rin pagkatapos mo panoorin ang surveillance. Hawak niya ang disenyo. Sully, masyado mo kong binigo. Hindi, inaakala ko na importante ang papel na iyon. Kaya pinulot ko at iniwan ko sa lamesa. Tinanong ko lahat ng nasa design department. Hindi ko pa nakikita ang mga drawing ng disenyo. Halatang tinago mo. Pinagbibintangan nyo na naman, mga inosenteng tao. Wala pa akong nagawang ganito. Kung hindi ikaw, sino? Magnanakaw ng lihim ng kalakalan. Sa ang kriminal. Kahit protektahan ka ni Lola, wala nang kwenta. Nagsusumikaw ka para kay Libe? Hindi ba para lang sa pera? Hanggat magagawa mo ito ng maayos, sinisigurado kong makakatanggap pa ng malaki. Ngunit ang pagnanakaw ng disenyo ay isang malaking bagay. Ang nalaman ni Mr. Lee, patay ako. Nakahanap ako ng pwedeng pagbintangan. Siya ay si Sully. Assistant Bay, ipahuli mo siya sa pulis. Masusunod. Ate, magmuni-muni ka na lang. Kayo nagkakamali. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Tara na, kung sa totoo lang, ang parusa ay hindi naman gaanong kabigat. Matandang ginang, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga kinuha ang disenyo.
Narito ang ebidensya. Paano na ako maniniwala sa'yo? Pero si Davao ay nasa emergency room pa. Kahit gusto niya akong ilayo, pwede bang hayaan mo muna magising siya? Dumating ng oras. Nagamitin din si Davao para makakuha ng simpatiya. Naiinis na ako sa'yo. Ate, kung si Davao ay anak ni Ginoong Lee, ngunit ang iyong anak ay isang bastos at hindi kilala ang ama. Tumahimik ka! Ay! Ate, tinakot mo ako. Kahit anong pakiusap ni Lola para sa iyo, walang dahilan para doon. Ayaw na kitang makita. Kunin mo na siya. Malaking pinsala ang naidulot mo sa bata. Ano nangyari sa anak ko? Nagkaroon ng hemolytic reaction pagkatapos salinan ng dugo ng bata at ito'y nagbabanta sa buhay niya. Anong sabi mo? Hindi pinapayagan ang pagsasali ng dugo sa pagitan ng ama at anak. Kung hindi ay lilitaw ito. Ang sakit ng graft versus host na naugnay sa pagsali ng dugo sa simpleng salita at magdudulot ito ng malubhang pinsala sa atay at iba pang mga organo at hahantong sa pagkawala ng buhay. Anong sinabi mo? Ano ko si Davao? Bakit hindi mo pa binibitawan ang apo ko? Paano ito nangyari? Anak ni Libby si Davao? Sully, huwag kang mag-alala. Pagkakamit mo ang hustisya. Paano ng anak ko ngayon? Ang bata ay tumatanggap ng maiging pag-aalaga. Anong klaseng taong ito? Maging ang sariling anak at pinagdududahan? Totoo palang sinabi ni Davao. Mali ang pagtrato ko sa kanya. Nakikita ko na, huwag na ulit magkamali. At ang istoryang pagnanakaw, nakikita ko na rin. Si Sully ay pinagbibintangan lamang. Talagang susuriin ko ito. Hindi na kailangan. Patutunayan ko ang aking pagiging inosente. Ipakita mo sa akin ang camera. Bakit? Gusto mo bang sirayan ang ebidensya? Bakit? Nakukonsensya ba si Assistant Bay? Siyempre hindi. Yung papel na kinuha ko, ito hindi isang disenyo. Isa itong blankong papel. Assistant by. Paano mo ito ipapaliwanag? Patawad. Mali ang nakita ko. Ngunit ang hinala sa'yo ay umiiral pa rin. Bumalik ka na. Suriin mo itong mabuti. Huwag mong akusa ng sino-sino. Hanapin mo ang tunay na salarin. Sully, hindi ito dahil sa'yo. Sigurado akong magbibigyang linaw rin ang lahat. Mr. Lee, imbestigahan nito mabuti. Si Davao ay hindi mo anak. Dr. Zhang, kumusta ang anak ko? Pagkatapos ng rescue, wala na sa panganib si Davao. Salamat sa Diyos. Ngunit, Dr. Zhang, bakit si Davao hindi anak ni Libby? Matandang ginang, nagawa na ni Davao at General Lee ang pagtatasa. At sabi ko, paano magkamali ang DNA test na ito? Kaya, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan? Sinabi niya sa akin na sabihin niyon. Kailan ko sinabi sa'yo na sabihin yan? Sabi mo ninakaw mo ang mga sekreto ni Lee at hayang mag-isip lang na anak yan si Davao at para makaligtas ka, sinisiraan mo isang tao. Sino nagturo sa'yo niyan? Sino pa ba kung hindi ikaw? Kung hindi mo ito sinasabi sa kanya, paano niya nalaman? Sully, nagsinungaling ka na naman sa akin? Hindi ko ginawa. Hindi ako aalis dito. Paano ko sasabihin sa kanya? Hindi ba ito simple? Magpadala lang ng mensahe sa kanya. Suzy, sinasaktan mo na naman ako. Tama na! Sa bawat oras na nangyayari, ibinibintang mo lahat kay Suzy. Sorry, kung hindi ko sinabi yun, matatanggal ako. Ang kasama ni Sully sa 6 na taon na ang nakaraan, ito ay si Libby. Sa hindi inaasahan, anak niya talaga si Sue Davao. Miss Suzy, nagawa ko ng iyong pabor. Dr. Zhang, tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Pagkatapos, bibigyan kita ng 1 milyon. Pero, hindi kayang balutin ng papel ang apoy. Balang araw, malalaman din ito ni Mr. Lee. Huwag kang mag-alala. May sarili akong solusyon. Umalis ka na at gawin mo lang yung trabaho. Sige. Yang, hindi ba gusto mong makuha si Sully? Tutulungan kita. Sully, sirain ko lahat ng meron ka.
Sinira mong relic ng nanay ko. Mula ngayon, lilinisin mong lahat ng palapag para mabayaran mong nasira mo. Hindi akong nakasira. Bakit ako magbabayad? Hindi ko ito gagawin. Hanggat di mo to nagagawa, bawal kang umalis. Ikaw? Nagtago ng napakatagal, pero walang nahanap. Mukhang hindi na kailangan manatili dito. Hello? Detective Wang? Tulungan mo akong imbestigahan kung sinong taong nagbenta sa blueprints ng Pamilya Lee. Matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan ng ganitong kalagayan. Hiyang, ikaw pala? Gumastos ako ng maraming pera para sa'yo. Pero tumakas ka. Ngayon tagapaglinis ka na. Buti nga sa'yo. Mas gugustuhin ko pang maglinis habang buhay kaysa kasama ka. Bakit nagpapanggap ka pa? Maging akin ka na lang. Susuportahan kita. Bruha ka! Isa akong mahalagang customer ng iyong kumpanya. Ang kapal ng mukha mong sampalin ako kung ayaw mong tumanggap ng pabor. Kaparusahan na lang. Gusto mong pagiging mababaw, di ba? Dilaan mo sapatos ko na malinis. Ang sabi ko, dilaan mo sapatos ko. Gusto mong pagiging mababaw, di ba? Dilaan mo sapatos ko na malinis. Dilaan mo. Ang sabi ko, dilaan mo sapatos ko. Sapat na ba ito? Hindi mo kayang bayaran ito kahit maglinis ka ng 10 taon. Ngunit, kapag pumayag ka na maging babae ko, hindi na kita aabalahin. Hindi mo na kailangang harapin ang mga basurang to araw-araw. Hindi ka ba basura? Binigyan kita ng pagkakataon, di ba? Ang kabuuang halaga na kinikita ko ng 1 taon ay sapat na para sa iyong 10 henerasyon. Kahit dumating si Levy, pinapayuhan kitang paglingkuran ako at huwag maging ignorante. Ginagawa niyo ito lahat para lang sa profit? Ganito itinuro sa inyo ni Libey? Takot ka? Eh di paglingkuran mo ko ng maigi. Hindi mo ba alam kung ano mabuti o mali? Ipapakita ko sa'yo. Alipin! Sir Chi, Sully, gusto mo bang mamatay? Bakit mo binabastos si Mr. Chi? Mr. Chi, pasensya ka na. Ako na maglilinis para sa'yo. Umalis ka! Gusto kong dilaan niya ng malinis. Narinig mo ba? Halika't dilaan mo na itong malinis. Kung mahilig ka dumila, ikaw magdila. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung ayaw mong makinig, huwag ka na magpakita. Sinabi mo sa Mr. Chi. Kung hindi, sisisihin ka ng General Lee at ang iyong buong pamilya ay ililibig kasama mo. Ipaluhod mo na siya at magpakaawa. Tapos ay paglingkuran ako para makalimutan ko na ito. Si Mr. Chi ay kilala sa kanyang pagiging bukas palad. Napakaswerte mong pinagpala. Hindi ako interesado sa masamang tao. Nag-iihaw ka pero hindi kumakain. Kaya kailangan mong uminom ng penalty drink. Pakiusap, maging masunurin ka na parang aso. Kung hindi, dudurugin kita. Sir Chi, huwag nang magsayang ng mga salita. Magbukas pa kayo ng kwarto. Ipapadala ko siya sa inyo. Hindi. Dahil matigas ang ulo niya. Gusto kong manatili siya dito at iukuha ang kanyang ulo. Mabuti ito. Hayaan natin makita ito ng lahat. Tingnan nyo! Anong gagawin mo? Gusto mo mag-rebelde? Hayaan mo mapanggap kang marangal. Hello? General Zhou, siyang si Suzy. Sinapal si General Chi. Natamaan ako. Lola, anong ginagawa mo? Ikaw at si Dab ay talagang magkamukha. Hindi maaaring magkaroon ng napakaraming pagkakataon. Ang resulta ay kahina-hinala. Ano yan? Kailangan kong suruin muli ang DNA ninyo ni Davao. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang gagawa nito. Teka, hayaan mo sabihin ko sa iyo kung anong nangyari. General Chi, okay ka lang ba?
Suli, napakabastos mo. Ang lakas ng loob mong salakayin si Mr. G. Siya ang una ng baso sa akin. Suli lang ang may pasimuno nito at inaakusahan pa niya ang mga mabuting tao. Hindi makatwiran. General Zan, tinitignan ko mga kontrata ngayon. Hindi na kailangan pumirma. Wag. Mr. G, tuturuan ko siya ng leksyon para kumalma ka. Susundin ka namin. Sabihin sa kanya na lumuhod siya. Gumapang sa akin at magpakaawa. Narinig mo ba yan? Hindi ka pa rin lumuluhod. Hindi ako luluhod. Ito ang utos ng kumpanya niyo. Nasaktan mo ang isang malaking customer ng tulad ni Mr. Chi. Nagbenta siya ng 10,000 beses. Hindi mo kayang bayaran ito. Nakikita ko ang iyong mga buto. Ito ay hindi masyadong mahirap. Gumapang ka sa harap ni Mr. Chi at tumingi ka ng tawad. Huwag mo hayaan magalit si Mr. Chi. Huwag kang bumangon. Gumapang ka. Gusto kong makita ang gumagapang dito na parang aso. Ginagawa niyo ito lahat para lang sa Prophet. Ganito itinuro sa inyo ni Libay. Papangahas, tinatawag mo pa si Mr. Lee? Iniisip mo talaga na tutulungan ka ni Mr. Lee pagdating niya. Napaka-inosente. Wala akong pakialam kung anong paraan. Kaya siyang pumirma ng kontrata. Kung pinangunahan mo si Mr. Chi, yan ang pinakamahusay na paraan. Siyempre. Sulit, paglingkuran mo mabuti si Mr. Chi, dadagdagan mong sahod mo. Matagal na tong ganito, tapos walang nangyari. 6 na taon na nakalipas. Sinaktan mo ako at ni Susie. Bakit hanggang ngayon hindi niyo pala ako tinatantanan? Siyempre, mahal kita. Huh. Ako'y sinta. 6 taon na nakalipas. Dapat makuha ka. Pero galit ako sa'yo. Walang problema. Gusto ko lang maging akin ka. Walang hiya ka. Sa pagkakataon ito, gusto kong makita kung paano ka makatakas. Bitawan mo ko! Gumawa ng isang alok. 2 milyon. Sa iyong ganda, handa akong gumastos ng pera. Ayoko. Kahit maglinis ako, hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo. Gusto kita ng ganito. Panapanabik. Hindi ko hahayaan na makuha ang gusto mo. Kung hindi mo ko bibitawan, kakagatin ko ang tilap at magpapakamatay. Mas gugustuhan mo pang mamatay kay. Ayaw mo talaga sa akin, pipilitin kita. Bitawan mo ko! Tigil! Nandito si Mr. Lee, yung mga empleyado. Turuan ng leksyon. Anong nangyayari? Mr. Lee, itong asong si Sully, inaakit si Mr. G. Ibig kong sabihin, anong nangyari sa damit? Siya mismo ang nagguba ng damit. Kung hindi siya pinigil, hubarin niya lahat ng damit niya. Malawak na liwanag ng araw, sobrang nakakahiya. Sinisiraan mo ko. Si Chia ang nang-insulto sa akin. General Lee, huwag kang maniwala sa hump na babaeng katulad niya. Gusto lang gamitin lahat ng paraan para umakyat. Hindi man lang tumitingin sa negosyo ng pamilya General. Nagkunwari siyang nakakaawa sa harap ni Mr. Chi. Tingnan mo masungit ang tingin. Si Mr. Chi ay mabait sa mga babae. Muntik na akong mahulog sa bitag niya. Sabi ka na bang makahanap ng ama para kay Davao? Hindi mo ko maaari. Ngayon, si Chia naman. Hindi mo naiintindihan, Mr. Lee. Si Davao ay orihinal na anak ko. Anong sabi mo? 6 na taon ang nakaraan, magkasama kami ni Sully. Buntis siya sa anak ko. Ibig mong sabihin, ang batang iyon ay si Davao. Malalaman mo rin. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, iniwan ako ni Sully. Dumating na ako. Nandito ako para iuwi siya. Mahal ko, huwag ka nang magalit. Samahan mo ko pa uwi. Totoo bang sinabi niya? Nagsinungaling siya. Wala kaming relasyon. Ikaw ay siya may anak na. Paano wala kayong relasyon? Si Daw ay hindi niya anak. Tingnan niyo. Ito ay patunay na sila ay magkasama. Hindi ako yan. Iyan ay isang collage na larawan. Ate, hindi kayong takpan ng papel ang apoy. Ano bang mga dahilan mo? Nagkukunwaring hindi mo tanggap. Ito ay tinatawag na paraang hindi ko inakalang may ganyang panglihim. Gustong pakasalan ni Chiyang ang kapatid ko. Binigyan ng malaking regalo ang pamilya namin. Ito ang record ng paglilipat ng pera. Ikaw nagbenta sa akin kay Chiyang. Honey, huwag kang magalit. Wala akong kulang sa regalong hiniling mo. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin.
Anong gusto mong gawin? Siyempre, gusto kita. Ang pagsampalis, ang pag-ibig. Ang pagalitan ay pag-ibig. Gusto ko hinahawakan mo ko. Anong meron? Asawa, Anong tawag mo sa akin? naaalala mo ba ang nakalipas na 6 na taon? Nang gabing iyon, pumasok ako sa kwarto mo. Ikaw ang gabing yun? Nilaw pa ako ng gabing iyon. Niligtas mo ako. Sigurado ka ba? Magkasama tayong dalawa. Pagkalipas ng mga taon, hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na magkakasama tayo. Magubad ka. Anong sabi mo? Sabi ko magubad ka. Dito? Hindi pwede dito. Nang gabing yun, may birthmark yung babaeng yun. Kung ikaw yan, magkakaroon ka rin. Paano? Huwag mong hayaang puwersahin pa kita. Hindi ako maglakas loob. Alam mo ba kung anong mangyayari kung magsisinungaling ka sa akin? May birthmark ako dati. Dahil pagkatapos kong pinanganak ang aking anak, nagkasakit ako. Sinabi ng doktor na ito, dahil sa birthmark na ito, kaya tinanggal ko. Nanganak ka ng isang bata. Oo. Anak natin. Nasaan siya? Kapanganak pala ng bata. Sabi ng doktor, ito ay patay na. Pero buhay pa ang bata. Kahapon ko lang nalaman, buhay ang anak natin. Tinlago kami ng doktor. Saan? Dalhin mo ako sa kanya. Ang ating anak ay si Sudabaw. Sudabaw? Si Sudabaw ang ating anak? Oo, siya. Si Dabaw ay hindi talaga anak ni Soli. Anak natin siya. Si Soli, nagkikipag-cooperate sa mga doktor. Tinako niya ang anak natin. Si Suli na naman? Lagi kong iniisip na wala na talagang bata. Hanggang nakita ko si Dabaw kahapon. Nalaman ko na kamukhang pala siya. Anong gusto mong sabihin? Kinakalkula ko ang oras kung kailan isinilang ang ating anak kung buhay pa siya. Siya ay eksakto ang kaedad ni Dabaw. Paano mangyayaring ganitong pagkakataon sa mundo? Nagkataon lang talaga. Pero sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Sigurado ako. Palihim akong nagpa-DNA test kay Dabaw. Ito ang resulta. Ipinanganak mo talaga si Daobaw? Tama yan. At kamukhang kamukha mo si Dabaw. Kaya hula ko. Ang mga taon ng gabi ngayon, ikaw pala. Bakit kasama ni Dabaw si Suli? Hindi ba sinabi ni Xiyang, si Sulay buntis din sa kanyang anak noon? Ibig mong sabihin, ipinanganak ni Suli ang isang patay na sanggol? Kaya nagplano si Suli na nakawin ang anak natin? Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, noon pa man, gustong kunin ng kapatid ko ang mga gamit ko. Kaya siguro kinuha niya ang anak natin. Inakay niya si Dabaw at umarap sa kanya. Sigurado may masamang intensyon. Takot na takot ako. Sinasaktan niya kaya si Dabaw? Pero nagpa-paternity test ako. Hindi ko anak si Dabaw. Sigurado may nagawang mali si Soli. Ayaw kong magkakilala kayo ng anak mo. Abi, ang resulta ay lumabas na. Ano? Anak mo si Dabaw. Anak ko talaga si Dabaw? Anong gagawin natin ngayon? Siguradong hindi ibibigay ni Sol ang ating anak. Anak ko si Dabaw. Dapat mabalik siya sa akin. Si Dabaw hindi niya biological na anak. Paano kung maitulak siya sa isang sulok? Paano kung saktan niya si Dabaw? Sa makatuwid, kailangan ko mag-isip ng solusyon. Kaya tayo, dapat magpakasal muna tayo. Ito ay magiging mas mahusay. Hindi ngayon ang tamang panahon para magpakasal. Bawiin muna natin si Dabaw. Mabuti. Magkikinig ako sa'yo. Pagod ako. Magpahinga ka muna.
Naniwala si Libby sa sinabi ko. Sa susunod, kailangan ko mag-isip ng paraan. Hayang iso ko ni Sully si Sudabaw. Anong ginagawa mo? Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Nag-propose si Libby sa akin. Malapit na akong maging Mrs. Lee. Paano naman nangyari? Hanggat gusto ko, walang imposible. Papatunayan ko sa iyo ngayon. Suzy, anong gagawin mo? Ate, alam ko nagkamali ako. Nagigiusap ako na pakawalan mo ako pakiusap. Anong karapatan mong saktan si Suzy? Anong karapatan mong saktan si Suzy? Nagalit sa akin si ate. Sabi niya papatayin niya daw ako. Tinanong ko lang, kumusta si Dabaw? Agad siyang kumuha ng basag ng salamin at tinaga ako. Hindi ako. Sinaktan niya ang kanyang sarili. Takot akong saktan ang sarili ko. Paano ako magagawa sa sarili ko to? Suzy, tumigil ka na sa pag-arte. Huwag mo akong hamunin! Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi niya? Maswerte ka. Magkadugo kayo ni Suzy. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Generally, siya ay sobrang nakakatakot. Hindi na ako maglalakas loob na pumunta sa kumpanya para hanapin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya hayang magpakita dito. Tanggal ka na. Tatanggalin mo ko? Bakit? Sinaktan mo si Suzy. Libby, nasisirang ka na ba ng bait? Fiancé ko si Suzy. Hindi ko mapapatawad ang mananakit sa kanya. Hindi ko inaasahan na totoo sinasabi niya na magkasama silang sinaktan ng aking ina. Dapat ko itong pag-isipan ka agad. Wala kang trabaho. Paano may pinalaki si Dabaw? Maaari mo bang ibigay sa akin si Dabaw? Mangarap ka. Walang sino man ang maaaring kumuha kay Dabaw. Asawa ko, gaya ng inaasahan ko. Tatanggi siya na ibalik sa atin si Dabaw. Papakasalin ko si Suzy kasamang aalagaan namin si Dabaw. Anong pinagsasabi niyong dalawa? Nababaliw na ba kayo? Kung gusto niyong magkaanak, gumawa kayo. Wala ka ng trabaho. Paano mo palalakihin si Dabaw? Gusto mo bang tumira siya sa kahit kasama mo? Talagang hindi ko hayaan mangyari yun kay Dabaw. Mga baliw na mag-asawa. Itong Lee Group, hindi ko na kailangan magtagal pa dito. Kapatid ko, anong gagawin natin? Ayaw niya talaga na ibalik sa atin si Dabaw. Ano ko, ibabalik kita. Dabaw, may regalo ako para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Masamang tao. Hindi ikaw ang daddy ko. Dabaw, itong regalo na pinili ko para sa iyo. Hindi siya masamang laruan. Iya! Kasamang babaeng ito, masama kang tao. Dabaw, kilala mo ba kung sino siya? Bakit mo siya tinamaan? Humingi ka ng tawad. Ayokong malaman kung sino siya, kahit mabuti siyang tao. Ikaw, Dabaw, tayo ay isang pamilya. Huwag mong hawakan ang anak ko! Ate, ganito bang tinuturo sa iyong anak? Sinisira mong mabubuting bata. Layuan mo ang anak ko! Dabaw! Dabaw! Mami! Iligtas mo ang mami ko! Dabaw, tumakbo ka! Maayos lang si Dabaw. Ang anak natin, okay lang ba talaga siya? Mabuti naman kalagayan niya. Pinoprotektahan ko ang bata. Huwag mong saktan ang anak ko. Ibalik ni Sully ang bata. Maaari mo bang ibalik ito sa akin? Hindi ko talaga kayang mawala siya. Walang mananakit sa inyo ni Dabaw.
Anak ko, makinig ka sa akin. Bakit kalma ka at walang pakialam? Hindi mo naman anak si Davao. Napakatalino ni Libe. Hindi ito maitatago ng matagal. So, isusugal ko. Ano ang ibig sabihin nito? Itataya ko ang buhay ko. Para maniniwala si Libe na anak ko si Davao. Pwede ba yan? Mami, ang masamang tao, dinala ka sa ospital. Makasundo ba kayo? Anong ginagawa niyo? Bawal magyakapan dito. Anong ginagawa niyo? Bawal magyakapan dito. Davao, okay ka lang ba? Halika dito at tingnan ko. Ikaw ay masama. Davao, niligtas ka niya. Kahit ayaw mo sa kanya, mahal ka pa rin niya. Bata pa lang siya. Kung nagkakatanda ay dapat nagturo ng mabuting asal. Wala itong kinalaman sa kanya. Suzy, talagang gumagana ang iyong panlilinlang. Kahit si Libe ay naantik sa iyo. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag mo siyang hayang mabangga ng sasakyan. Sully, Ikaw may pakana. Baliw ka ba? Paano kung masasaktan ang sarili kong anak? Davao, tara na. Ay! To, may moto dito. Ayoko na sa kwartong ito. Sa tingin ko may mali sa'yo. Siya yun. Gusto niya akong saktan. anong nangyayari? Doktor, kamusta siya? Mayroon siyang post-traumatic stress disorder. Dapat kong gumugol ng mas maraming oras sa kanya sa panahong ito. Okay. Sully, umalis ka na sa ospital. Huwag mo nang abalain si Suzy. Umalis ka sa kwarto mo para doon manatili si Suzy. Bakit? Mas nasasaktan siya kaysa sa'yo. Bibigyan kita ng bagong kwarto. Ayoko. Utang mo sa kanya to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito si Suzy. Ako bang dahilan? Palagi niya akong binabuli. Anong utang ko sa kanya? Para ni Davao, hindi muna kita habulin na yan. Huwag mong kalimutan ang bagay na ginawa mo. Tapos sasabihin mo, anong ginawa ko? Huwag mo siyang saktan. Huwag mo saktan ang anak ko. Suzy, saan bang anak mo? Kung may mangyari, kontriyahan mo lang ako. Huwag na saktan si Davao. Bakit ang sama ng loob mo sa kanya? Huwag mo saktan ang bata. Huwag mo saktan ang anak ko. Ayos lang. Ayos lang. Walang mananakit sa inyo ni Davao kapag nandito ako. Ayoko mahiwalay sa anak ko. Gusto kong kumpleto ang pamilya natin. Oo, sangayon ako. Gusto ko ang kwarto niya. Okay. Gusto ko ngayon. Ito na. Sabi ko hindi ako magpapalit. Kahit na binubuli ka niya, deserve mo to. Nararapat lang sa kanya. Ibe, ipaliwanag mo ng mabuti. Paano ito naging karapat-dapat? Huwag mo kaming saktan. Pakiusap. Huwag mo kaming saktan. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Pag gumaling ka na, magpapakasal tayo. Kung gusto niyo tumira sa anumang sigid ng gusto niyo, doon kayo. Davao, tara na. Kinamumuhian ko kayong masasama. Sully, ayos na bang sugat mo? Madam, hindi naman ako masyado nasaktan. Huwag kang mag-alala. May tanong si Lola sa iyo. Kailangan mo sumagot ng totoo. Lola, ano yun? Anong tingin mo kay Libe? Galit ako sa kanya. Kung si Libe ang tatay ni Davao, ano sa tingin mo? Hindi. Ibig kong sabihin ay kung dadalhin ko si Davao sa isang lugar na walang nakakakilala, mukhang kailangan pa hayaan silang magkaroon ng damdamin. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Magpahinga ka ng mabuti. Dalabas muna ako. Ang matandang babaeng ito, si Sully lang ang naging nasa ibibig niya. Lola, sabi mo kay Sully na anak ni Libe si Davao. Ano na naman kinalaman mo? Siyempre may kinalaman ako. Dahil nanay ako ni Davao.
Nababaliw ka na ba? Totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Libey. Sira rin ang utak ni Libey. Huwag maniwala kay Sully pero maniwala sa'yo. Ito ang resulta ng pagkakanila namin ni Davao. Tingnan mo. Sa unang pagkakataon, sina Libby at Davao ay napatunayan na. Ang bagay na ito hindi nakapanipaniwala. Maliban kung ako mismo ang makasaksi. Sino nagbigay sa'yo nito? Hindi ako naniniwala. Pero nanay talaga ako ni Davao. Ang iyong pandaraya ay maaari lamang linlangin si Libey. Hanggat naririto ako, hindi ka makakapasok sa pamilya Lee. Tabi! Mukhang gusto niya si Sully ay magpakasal ni Libey. Isa lang iisip kong paraan. Bakit ako pinatawag ni Binibining Sully? Kaya mo bang makuha si Sully? Ngayon ang pagkakataon. Sabihin mo sa akin, anong plan? Hanggat si Sully ay hindi na inosente at susuputan kami ng matanda, magkakasama kami ni Libey at makukuha mo si Sully. Maghintay hanggang ikasal ako sa pamilya Lee. Ako na ang mag-aasikaso sa negosyo ng pamilya Q. Ito ay original na inihanda para kay Libey. Para sa iyo na to. Tumakas siya 6 na taon na nakakaraan. Ito na naman. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito. Hindi ko kailangang turuan ka kung paano gawin ito. Pakiramdam mo ba ay wala kang lakas? Ikaw, anong pinainom mo sa akin? Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Sully, 6 na taon, hindi ka pa rin makakatakas sa palad ko. Libey, pumunta ka rito kasama si Lola. May nangyari kay Sully. Anong kinalaman natin sa kanya? Mali ang sinabi ko. Ito ay si Davao. Davao, may nangyari sa kanya. Ano? Malapit na kami ni Lola dyan. Kapag natama ng malakas na hangin ng matanda, sigurado magkakasakit siya at hihimatayin. Matandang babae. Tingnan natin kung mapipigilan mo pa ako. Umalis ka na dito! 6 na taon, wala nang makakapigil sa akin ngayon. Hindi kita mapapatawad. Nagmamatigas ka pa rin sa panahong ito? 6 na taon na nakalipas, bakit ayaw mo pa ko pakawalan? Mas lalo kong nagugustuhan ng mga bagay na hindi ko nakukuha. Bastardo! Huwag mong ibuli ang nanay ko! Tawan mong nanay ko! Na-aksidente yung aking ina, huwag mong ibuli ang nanay ko! Itong dugyot na to. Tumabi ka! Davao! Ikaw ang dapat lumabas! Mami! Gagawin sa harap ng anak sa isip pa lang kapanapanabik na. Mami! Davao, kunin mo ka rin sa bag ko. Bilisan mo. Davao? Davao! Bata, huwag mo sirain ang plano ko. Sinaktan mo ang mami ko. Hindi kita mapapatawad. Tinatakot mo ako, bata. Dudurugin kita hanggang mamatay. Sully, alam na to ang hinayan kitang makatakas. Dahil hindi na. Hindi kita mapapatawad. Umaasa ka pa rin ba sa matandang babae? Darating na siya. Gusto kong makita paano siya mamatay. Anong gagawin mo sa kanya? Ang matanda ay masakit sa puso, kaya kapag makita niya ikaw at si Chia ay magkasama, magagalit siya at diretso aatakihin. Napakalupit mo! Maging matanda ay papatulan mo, papatayin ko ang hadlang sa mga plano ko. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Mr. Lee? Ang mga lalaki, suyuin lang yan. Isa pa, sobrang naniniwala siya sa akin, kahit anong sasabihin ko. At ikaw? Duguan at pawis. Ni ayaw kayang tingnan. Nagkakahiya ka. Si Mrs. Lee, siya ay inosente. Huwag mo siyang saktan.
Iyon ang nararapat sa matandang yon dahil pinigilan kami ni Levy na magkasama. Kaya, aalis na lang ako. Aalis na ako ngayon din. Huwag mo siyang saktan. Huli na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Ang iyong anak ay kaibig-ibig. Hayaan mo maging anak ko siya. Ayoko! Hindi ikaw magdesisyon. Anong gagawin mo? Nasa akin ang lalaki mo. At akin na din ang anak mo. Chiyang, mag-enjoy ka. Tumayo ka! Saan mo dadalhin si Davao? Mami! Nawala ka sa 6 na taon. Napakahina mo pa rin hanggang ngayon. Mami! Davao? Davao! Mami! Mami! Davao! Mami! Halika na! Davao! Mami! Davao! Mami! Davao! Gusto mo ng anak, di ba? Mas mabuting bigyan mo ako. Hindi ka na gusto ng mami mo. Gagawa na ibang anak ng nanay mo. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Ang aking mama ay mabuting tao. Sumunod ka sa akin. Sudabaw, hayaan mo sabihin ko sa iyo, mami mo ako. Hindi ikaw. Simula ngayon, mami lang tawag mo sa akin. Masama kang tao. Sinasaktan ng mami ko. Sudabaw, dapat mong sundin ako. Kung hindi, masasaktan kita. Tara na. Yeah. Yung bata, naglakas kang lumasaktan ako? Sinasabi ko sa'yo, darating sina Levy at lola mo. Kailangan mong maging mabait. Tumayo ka! Ayaw mo sa mama sa'yo. Sumunod ka sa akin. Tara na! Davao, anong nangyari? Sinasaktan ka ba niya? Sinasaktan nilang mami ko. Hindi naman ganon, lola. Ako ang ina ni Davao. Paano ko siya sasaktan? Bakit siya nakadapaw sa sahig? Si Sully. Si Sully, ano nangyari sa kanya? Lola, nahihiya akong sabihin. Kung hindi, puntahan o tingnan mo. Wala nang makakadistorbo sa atin. Walang hiya! Maging mabuti ka sa akin! Bakit ka ba nagpapanggap? Hindi mo ako papayagang hawakan ito? Hindi ka ba nagsilang ng anak ng iba? Siyang, nagsinungaling sa si Suzy. Ginagamit ka niya. Hindi tiyak kung ginagamit niya ako. Nawala ka sa loob ng 6 na taon? Balita ko, natuto ka ng acupuncture. Huwag ka nang umasa para maligtas ang iyong sarili. Makukuha ko na ang puso mo. Pagkatapos, kukunin ko ang iyong katawan. Anong ginagawa niyo? Wala kang pakialam. Sully, anong nangyari? Lola, ito ang mapapangasawa ni Sully. Ito ang mapapangasawa ni Sully? Oo, 6 na taon silang magkasama. Ate, ospital ito. Hindi kita inaasahan. 6 na taon ang nakalipas. Maling pag-uugali. Hindi ka pa rin nagbago. Matandang ginang. Ito ay isang mali. Huwag kang maniwala kay Susie. Huwag kang pumunta dito. Hindi na ako magsasalita. Ano ang nakikita mo? Huwag kang matakot. Hindi na ako magsasalita. Sabihin mo na. Matagal na silang magkasama ni Chiyang. Gusto din niya makaano kay Chiyang. Hindi po totoo ang mga sinasabi niya. Huwag kang magtiwala sa kanya. Gusto niya lang akong siraan. Alam ko. Hindi ko nasasabihin. Nandito lang ako. Hindi ka niya masasaktan. Sinabi rin ng kapatid ko na hindi rin niya mahal si Davao. Sinasaktan niya si Davao kasama si Chiyang. Inabuso nila si Davao. Kinurutin nila si Davao. Takot sila na masira ni Davao ang kanilang pagsasamahan.
Suli, totoo bang sinasabi niya? Hindi po totoo. Maniwala po kayo sa akin. Sugatan po si Dabaw. Hindi ko po ginagawa. Anak ko si Dabaw. Paano ko siya aabusuhin? Nakita ko rin na sinipan ni Chia si Dabaw. Ang batang iyan ay sumira sa mga plano ko. Kung aalahanin pa ako, papatayin ko siya. Ito ay mapanghas. Suzy, ano pang nakita mo? Tinawag nilang pabigat si Dabaw. Sabi din ni ate, si Chiang ay mas mahusay kaysa kay Libay. Hindi ko nasasabihin pang iba. Suzy, sinisiraan mo ako. Inabuso si Dabaw. Tumaka siya dahil sa takot at aksidenteng nahulog. Kasalanan ko hindi ko naprotektahan si Dabaw. Suli, malaki ang tiwala ko sa'yo. Matandang ginang, huwag ko kayong magalit. Ingatan mo yung sarili. Ginagawa mo pa rin ang pagmamalasakit sa lola ko. Sinasaktan nila ako. Nagkamali ako. Alam ko nagkamali ako. Tumigil ka sa pagsasalita. Hindi matatag ang kalagayan ni Suzy. Huwag mo siyang galitin at saktan. Halatang sinasaktan niya ako. At sasabihin mo sinasaktan ko siya? Tumahimik ka! Suli, binabalaan kita. Huwag mong saktan si Suzy. Nagkakatawa. Halatang nagpapanggap na may sakit siya at sinasabi mo na inatake ko siya? Gumagaling na si Suzy. Pero lumalala ito dahil sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Anong kinalaman nito sa akin? Ngayon alam ko na. Sabihin mo lang para matapos na. Mas mabuting maging mabait ka kay Suzy. Dabaw? Palabas na si Dabaw dito. Gusto nila saktan si Dabaw. Nandito ako. Walang mananakit sa kanya. Dabaw, nabugbog ka ba? Napakasama niyo. Ganito bang pakikitohin sa bata? Sobra na ito. Dabaw, sinong nananakit sa'yo? Siya yun. Pinala niya si Dabaw. Dabaw, sinasaktan ka ba niya? Oo. Tutulungan ka ni Lola na turuan ng leksyon. Sinasaktan niya rin ako. Anong sabi mo? Baka nagkamali ka lang. Hindi po ako nagkakamali. Tatanong kita ulit. Si Suloy ba o si Suzy ang nag-aabuso sa'yo? Masama siyang tao at sinasaktan niya ako. Siguradong sinususulan ka ng mama mo. Nagsisinungaling ka. Nakagawi ang pagsisinungaling. Suli, tingnan mo ng mabuti ang batang tinuturuan mo. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasaktan niya ako. Mahal na mahal ka ni Suzy. Bakit kanya sasaktan? Suli, hindi mahalaga sa akin kung sino ang mga kasama mo. Pero kung sinasaktan mo sina Daobaw at Suzy, hindi kita mapapatawad. Hindi ka naniniwala sa isang bata? Si Suzy lang ba pinakakatiwalaan mo? Dadalhin ko muna siya sa doktor. Maghaharap pa tayo mamaya. Natalo ka na naman. Suzy, gising ka na pala. Uminom ka muna ng tubig. May high blood si Lola? Hindi siya nagagalit, diba? Okay lang si Lola, kasama niya si Daobaw. Nag-alala ako. Tara tingnan natin. Paano kung mahimatay siya at nagalit? Okay lang, huwag kang gagalaw. Kailangan mong magpahinga. Kailangan natin ibalik si Dabaw. Hindi ako papayag na makakasama niya si Suli. Kung hindi, tuturuan siya ng masama. Tama ka. Mayroon ka bang magandang ideya? Kung hindi, gumawa ka ng legal na aksyon. Legal na paraan. Mas malala ang kalagayan ni Suli kaysa sa atin. Sa laban ng kustiya, talagang uunahin tayo ng batas. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Lola, si Suli at si Chiang, sigurado nagkakaroon ng isa pang anak. Mas aabusin nila si Dabaw. Talaga? Siyempre, akong biological na ina ni Dabaw. Ako lang talagang magkakaalaga sa kanya ng maayos. Lola, kailangan kong bawiin ang kustudiya ni Daobaw. Matapos ikasal si Suli at Chiang, sigurado nagkakaanak sila. Lalo lamang kaawa-awa si Dabaw. Ibig mong sabihin, si Suli hindi dapat mag-alaga kay Dabaw? Ikaw ang dapat? Ano ko si Dabaw? Siyempre dapat kasama ko siya tumira. Sabi ni Dabaw, ikaw ang umaabuso sa kanya. Lola, lahat ay gawa ni Suli. Hindi totoo yan. Simula pa noon, si Suli inagaw si Daobaw kay Suzy. Hindi niya madaling ibalik sa atin si Daobaw. Mas nagtitiwala ako kay Dabaw kaysa sa iyo. Lola, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Lola, kailangan kong bawiin si Daobaw. Hindi ko hahayaang si Suli ay patuloy na pahirapan si Daobaw.
Hindi tiyak kung sino ang nang-aabuso ni Davao. Anong ibig sabihin nito? Abe, lumabas ka muna. Magsasabihin ako kay Suzy. Huwag mo akong iwan. Lola, kakagising lang ni Suzy. Huwag mo siyang pagalitan. Huwag kang mag-alala. Alam kong limitasyon ko. Babalik ako saglit. Muntik na akong madala sa'yo. Ikaw ang tumawag kay Chiyang dito. Tama ba? Lola, anong pinagsasabi mo? Wala akong ideya. May mga surveillance camera sa koridor kung sino ang maabuso kay Davao. At kitang-kita. Lola, ako ang totoong ina ni Davao. Bakit ka naniwala kay Sully at hindi sa akin? Naniniwala lang ako sa katotohanan. Si Sully, isa lang siyang hamang na tagapaglinis. Mas magaling ako sa kanya. Ako lang maaaring maging karapat-dapat kay Libby. Nagsinungaling ka naman nangyari ni Davao. Gusto mo lang akong makita na magkasama sina Sul at Chiyang. May nangyari talaga kay Davao. Inaabuso siya ni Sul at Chiyang. Suzy, itigil mo ng pagpapanggap. Wag mo akong saktan, Lola. Alam kong mali ako. Suzy! Alam kong mali ako. Lola, hindi niya talaga kaya pa. Ano ulit ang sinasabi mo sa kanya? Gagawa ko ng DNA test para ni Davao. Gusto kong makita. Ikaw o si Sul ang kayang biologikal na ina. Ayos lang, wala na si Lola. Ginagalit mo akong matandang babae. Madali lang para sa'yo. Tama si Sully. Ginagamit mo talaga ako. Tinutulungan kita. Ayaw mo bang makuha si Sully? Hindi mo bang gustong makuha ang mapagkukunan ng pamilya Lee? Kang magsinungaling sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin. Gusto kong isuli ni Sully si Davao. At hindi na niya ito makikita. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ka kinakabahan? In love ka naman talaga sa kanya, di ba? Hindi ko maaaring hawakan si Sully. Huwag kang mag-alala. Haharapin kong matanda. Anong ibig mong sabihin ito? Gusto mong patayin ang matanda? May mali ba? Kung gayon, mas mabuting patayin mo muna ako. Hindi ako kailanman pumatay. Siya ang taong pinahalagahan ni Libby. Natatakot ka? Kung alam lang ni Libby, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Hihintayin ko na maging mamamatay tao si Sully. Magagawa niya ito kung hindi susuko si Davao. Sa tingin mo ay tanga si Sully? Maganda ang pakikitungo ni Miss Lay sa kanya. Paano magagawa ni Sully ito? Kaya nga, kailangan ko ang tulong mo. Napakasimple. Kailangan mo lang siyang takutin. Tukuyin naman ang lokasyon. Gusto mo siyang i-frame? Oo, gusto ko. Patayin ang matanda sa tulong ni Sully. Bakit? Dahil si Label ang nagpapahalaga sa matanda at hindi ko pagkakawalan si Sully. Sa ganitong paraan, maisusuko ni Sully si Davao at patayin dalawang target. Paano kung ipakulong ni Libby si Sully? Di ba mas maganda yun? Pagkatapos ay maaari mo siyang itakas. Siguradong maantik si Sully. May katuturan. Dapat bilisan mo. Ang matanda ay mayroon ng DNA ni Davao para gawin ang paghahambing. Kung malalaman ni Libby na si Davao ay anak ni Sully, lagot tayong lahat. Ngayon din? Sige, maghanda ka na. Chiyang, masyado kang walang muwang. Naghihintay kay Sully na maging mamamatay tao. Ipapakulong ko siya sa buong buhay niya. Huwag kang umasa na mabuhay kang masaya.